Hello sir, good morning or good evening. In this video, I will explain our program for the midterm and final project. So, let's get started. For our project, we choose to use the quicksort algorithm and modified it with a search array. It works by selecting a pivot element and partitioning the array into element that less than and greater than the pivot. Recursive steps are then applied to this partition. So, that is my part. The rest will be explained by Darren Oliveros and Engelbert Bautista. Bale, dito naman tayo sa purpose of modifications. Bale, dito ay meron tayong user interaction which allows user input for the initial array and pivot. Bale, dito ibig sabihin sa user manggagaling yung magiging array natin at yung pivot natin para sa quicksort. Next ay meron tayong debug information which provides detailed output during sorting for educational purposes. At next ay custom pivot selection. Bale, dito nga ay sa user manggagaling yung pivot na gagamitin natin or pwede rin naman yung default na value ng pivot natin which is kadalasan yung pinakadulong part ng array o element. At next ay main function overview. Dito bale sa modified quicksort natin ay takes user input to form an array. Dito ay ayun nga magpo-prompt tayo na mag-i-input yung user ng mga elements para makabuo tayo ng isang array. At next ay allows user to select a pivot value for sorting. Bale after niya magbigay ng elements for array ay i-ask naman natin yung user na mamili ng magiging pivot para sa quicksort. And then next natin, bali last ay dito calls the modified quicksort function and displays result. Bali dito naman dito nagagana yung quicksort na algorithm natin, yung divide and conquer. And then dito rin makikita yung pinakita natin kanina na for educational purposes. Bali makikita rin natin kung paano siya na-sort, kung ano yung pagkakasunod-sunod, step by step, gano'n. So next, partition and function, part 4. Dito, yan yung code natin. So, yung code na yan, yung responsible sa kumbaga, yung recursive step within the quicksort algorithm natin. At siya rin yung nagtatrack and print ng mga numbers of sorting attempts and intermediate states. Baga dito yung nabanggit natin kanina na mga for educational purposes para mas madali nating maintindihan kung paano niya na-sort yung array natin. Ayun na nga, it provides a detailed step-by-step debug output. Bali doon makita natin, mapiprint out doon yung kung paano siya na-sort ng first sort, gano'n. Then yung sunod na pagsasort sa kanya, makikita natin doon nang sa masort niya ng buo yung array natin. In this slide naman sa slide 5 example demonstration, ipapakita ko sa inyo kung ano nga ba magiging output ng aming modified quicksort. Siyempre una, maglalagay ka muna ng mga number separated by space, and then after nun, itatraverse niya, and then maglalagay ka ng value na nakapaloob dito sa mga nakatraverse na i-search mo, and then after nun, i-search niya. Tas after nun, tatanungin ka kung gusto mo bang yung ginamit mong number sa searching, yun na bang gagamitin for pivot or mag-i-input ka pa ng another value for sorting na. Like this. Yung pag pinindot mo yung yes, yung ginamit mong number which is yung 3, mag-sort na siya. And then in this slide naman, papakita ko yung side by side comparison
nung modified quicksort tapos yung normal na quicksort lang. Play natin. So in this video, ipapakita ko yung side by side comparison ng normal na quicksort tapos ng modified quicksort. Siyempre, alam naman natin sa normal na quicksort, ang pivot ay nasa pinakadulo ng value. Which is ganyan, isosort niya na kagad into quicksort. However, sa ginawa naming modified quicksort, ganito. Lagay lang tayo ng mga number. Tapos yan, aallokin kanya ng number na naka-input na dito na isi-search mo. Kunyari, 64. The value 64 is in the line 2. Tapos ngayon dito, aallokin kanya kung ito ba yung gagamitin mong pivot value para i-sort or mag-enter ka pa ng another value for quick sorting. Pag pinindot natin itong yes, yan, yun yung isi-sort niya. Try natin ulit. 11. Try na naman natin pag pinindot natin yung no. Pag pinindot natin itong no, aalokin kanya ng value na naka-display na dito for sorting. Kunyari pag nilagay natin yung 98. Yeah, tapos na siya. Yan. So in slide 7 naman sa aming conclusion, ang modified quicksort ay nagbibigay ng insight sa proseso ng pag-sort. Also, pinapadali nito ang interactive na pag-aaral at pag-unawa ng mechanics ng quicksorting. At lastly, ang custom pivot selection ay nagpapataas ng control ng user sa algorithm. So dito na pala nagtatapos ang aming presentation about modified quicksort ng aming grupo. Have a great day.